Yo mga tropa, kumusta kayo dyan? Andito naman tayo sa channel natin. So mga tropa, i-continue natin yung pinag-usapan natin about sa pagpili ng breeder. So bago natin umpisahan yan, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe. Tsaka paipindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Tropa, ito na tayo. So, di ba pinag-usapan natin yung mga sa breeder, kung paano pagpili. So, ngayon meron pa ako isang ituturo sa inyo na the best para sa mga barako, tsaka sa babae, at saka hen. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung isalang-alang habang namimili kayo ng breeder. Kalimitan kasi sa mga breeder, nakukuha lang tayo sa ganda. Pero yung quality ng ibon, nawawala na. Ibig sabihin, maganda yung ibon, pero wala namang quality. May quality siya sa ganda, pero yung quality niya sa karera, wala. Ito, may isasample ako sa inyo na isang ibon na isasample ko para malaman nyo kung ano yung mga dapat yung piliin na breeder. Ito yung grizzle ko. Ito, si Colson Stitch. Ayan, Colson Stitch. Colson Stitch, kita nyo, pearl ay ang mga mata. Lapit natin sa mga pearl ay ang mga mata. Ayan, pearl eye. Medyo sira nga lang ang pakpak niya kasi nagsusubo siya, tapos ano na lang sa talon siya ng talon sa kanyang bugad, sa kanyang kulungan, kaya nasisira yung kanyang pakpak. Ayun, kitang-kita nyo naman po. So mga yun, meron akong ituturo sa inyo. Kalimitan ba sa inyo, pag nagbi-breed kayo, mas pinipili nyo ang same mata na pearl eye, tapos yellow or red eye sign pagpaparisin nyo? Mas maganda yun kasi hindi sila same na mga mata. Maganda yun na magandang pagpasukin ng ibon yun, pero depende naman yun, depende yun. Pero the best talaga yun, yung magkaiba ang mga mata. Pero kung papasok naman kayo sa mga inbreeding, kalimitan magkaparehas lang yung mga mata ng mga magulang. Mga ano na ba, sa mga magulang niya, ito, tulad dito, binalik natin to sa nanay niya. Ang nanay niya is pearl eye din. Tunin ko. Ito, pearl eye din yung mga mata niya. Ayan. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Ayan. Pero mas mas malinaw yung mata ng yung anak niya sa pinaris ko. Kaya mas maganda kung hindi magkadugo, talagang mas maganda magkaiba yung mga mata para makita niyo yung maganda yung kalalabasan ng mga picture nyo tsaka mga panlaban ninyo. So ngayon, ganito yan. Yung ituturo ko sa inyo is diskarte ng mga veterano rin. Tulad nito, di ba? Papakita ko sa inyo. Kunyari ito, hindi nagsusubo. Kasi pag nagsusubo kasi ang ibon, kalimitan, ito to. Ayan, alam nyo yung ngala-ngala? Yung ngala-ngala niyan. Yan, pag hindi yan naka-breed, nakasarado yan. Nakasarado yan kung papapansin nyo. Tika lang. Focus natin. Yan. Kita nyo. Saan niya buka? Kasi kaya ito buka kasi nagsusubo na siya. Pero kung hindi ito nagsusubo, sarado to. Yun yung isang tip ko sa inyo, kapag napili kayo ng breeder, dapat sarado yung ngala-ngala. Sarado yung ngala-ngala nila. Di ba may hiwa yan? So ngayon, yung pinaka-ngala-ngala dapat saradong-sarado yan bago nyo. Siyempre, pag nagsusubo na, talagang sa mga babae, medyo lumuluwag na. Parang ano yan? Lumuluwag na pag nagsusubo na talaga. So ngayon, isang tip yon. Tapos, ito pa isa pang tip ko sa inyo. Kapag namili kayo ng breeder, hawakan nyo, ito, nakita nyo, itong buton to, yan, yung butong yan. Ito nyo yung butong yan, dapat, yan, hindi manipis. Hindi sa manipis, medyo dapat makakapal. Makakapal yung katawan ng yung buton ninyo, makapal. Yan yung pagpili, kailangan makapal. Makapal at hindi manipis, kasi pag manipis, hindi magandang breeder yon. Tapos, kapag hinipo mo yung ibon mo na ganyan, kapain mo, dapat mahaba. Ito kasi babae ito, kaya medyo maiksi lang.
Kaya, yung mga barako nyo, ito, kailangan, kapag namili kayo ng babae, medyo mahaba din yung katawan. Mahaba rin yung buto dito. Tapos, ito pa, kalimitan sa mga hen, buko ang sipit-sipitan ng mga yan. Kapag hindi, pagka, merong mga iba na kahit hindi mo binibreed, bukang-bukang sipit-sipitan. Yun ang ayaw ko. Ayaw ko sa mga ibon na gano'n. Ang gusto ko, eto, nakabreed na to, may pigeon to ngayon, nagsusubo. Pero tingnan nyo naman, sarado. Kung kaya nyo lang kapain sana, eto, sarado sipit-sipitan yan. Mga babae, sarado. Kaya, suggest ko sa inyo, pagka maghanap kayo ng mga babae, hanap kayo yung mga saradong sipit-sipitan. Ito yung dalawa, di ba? Nakaganon yun. Yan. Kasi, nakaganon yung pitan nila, kailangan nakaganon, sarado. Kasi kalimitan naman sa babae, sarado yung iba. Merong iba naman na ganyan. Pwede na mga ganyan. Wag lang yung, hindi mo pa nabibreed, pero ganyan na kaagad yung sipit-sipitan. Para sa akin, hindi maganda yun. Gusto ko sarado. Yan. About naman dito sa ngala-ngala, kaya gusto ko sang sarado, kasi pagka ang pigeon nyo, lumaki na sila, tapos nakita nyo, medyo laging bukay ngala-ngala, kalimitan yun, kinakapos ang ibon nun, pag malayo na, kinakapos kasi laging nakabukay yung kanilang ngala-ngala. Mas maganda nakasarado. Yun yung observation ko sa mga ibon ko, no? Yun yung may tips ko pa sa inyo. Kaya, eto naman, sa about sa lalaki naman, buha tayo sa lalaki. About sa lalaki naman talaga, pag nagbi-breed ka talaga, hanapin mo, sarado sipit-sipitan. Huwag kang magbi-breed. Ito kasi, may pigeon to, kaya medyo buka na siya. Buka na siya ng konti. Pero, kung wala tong, sarado to. To, tinan mo, medyo buka. Ganyan lang, kabuka. Hindi naman bukang-buka na, kasi lalaki to yun. Ganyan lang. Pero pagka hindi na siya, nagsusubo, tsaka nakaganon yan, sarado. Tapos, ito yung sinasabi ko yung pinakabuto ang haba. Tinan nyo, pansinin nyo ang haba ng papagano nyo. Abot hanggang dito. Yan, tapos, ayun buto niya, makakapal. Malaki yung buto niya. Kasi mana to sa nanay niya, sa tatay niya. Kumbaga, pero to, yung kulay niya, nagmana sa mismong tatay niya. Sa Joston. Colson Joston. Pero yung mga mata niya, tingin ko, nagmana sa nanay. Kaya ganun. Yun yung masasuggest ko sa inyo. Hawaan yung ibon nyo dito. Dito, napansin nyo to? Tingnan nyo kung matitigas yung body structure niya. Yung mga muscle niya dito. Pag matigas yan, maganda yan. Pag malambot, medyo hindi para sa akin, hindi siya magandang, kumbaga, malambot. Kumbaga, malambot sa, para sa akin, malambot sa karera. Gusto ko matitigas. Yan, matitigas yung ganito. Lalo sa mga barako. Magkaiba kasi yung, ang kailangan pagkilatis yung sa babae at sa lalaking ibon. Ito, barako kasi to, kaya talagang matigas to. Tapos, about naman sa pakpak, wala tayon. Maraming naloko dyan. At saka dito sa mga eye sign. Hindi ako naniniwala dyan. So, ngayon, itong ibon na to, long distance. Consistent, very consistent din. Minsan, aminado ako, lumulus din sila sa pond race. Pero, hindi kalimitan talaga, derby lang sila lumalaban talaga ng dikdigan. Yan, yung mga Colson na yan. Kaya, yung may sasuggest ko sa inyo, piliin nyo, mahaba ang buto dito. Sa picture na lang ganito, mahaba. Tapos, yung kakasya lang yung dalawang daliri nyo. Pag pinasok ng ganun, ito yung buto, ito yung pinaka-sipit-sipitan, tapos ito yung gitna, kailangan pasok yan. Dalawa lang. Huwag kailangan tatlo. Pag tatlo yan, ay pangit na yan. Kailangan talaga dalawa. Kung kaya nga minsan, isa lang, mas maganda eh. Pero bihira lang yung isa. Pero maganda talaga yung isa. Pero sa mga katulad nating mga, ako, dalawa talaga. Yan. Pasok yung dalawang daliri. Depende na lang kung mahabang malalaki yung kamay mo, talagang hindi magkakasya. Pero dalawa lang talaga. Tapos sarado sipit-sipitan nyo, tandaan nyo. Sarado ang sipit-sipitan, mahaba ang pinaka-picture niya dito buto. Pahaba. Yan. Yan yung mga breeder type na magaganda. Yan. Tingnan nyo siya. Pearl eye siya. O, di ba sinasabi nila pagka maliwanag, lumiliit yung mata, tinan mo, lalapit ko. Maliit. Pero pagka inilalayo ko, lumalaki, di ba? Natural lang sa ibon yun. Natural lang sa mata ng mga kalapati yun. Pero ito talaga, malalaki yung mga mata. Like ng nanay niya. To. Buka tayo dito sa kabila. Like nito. Terminator Stitch. Tignan nyo, Terminator Stitch. Ang ganda ng pakpak niya. Ewan ko lang.
Kung sino man makakapag-suggest makakapag-comment dyan, mag-comment kayo kung ano to, kung long distance ba o short distance lang. Ayan. Pero to, Terminator Stitch. Ayan. Tingnan nyo, pearl eye din ang mga mata. Pero pag malayo talaga siya, malalaki yung mga mata. Pero hindi talaga to na ano. Kahit anong tutok natin to sa ilaw, talagang malaki na yung mga itim niya, yung pinaka-eyesight niya. Ayan. Lalo pag inilayo, malaki. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tinan mo. Ito nagsusubo pero ito babae to. Nagsusubo pero sarado si sipitan, babae. Oh. Yan. Tingnan nyo, sa ngalangala tingnan natin ko. Oh, yan, sarado rin. Sarado pa rin ang ngalangala niya. Yan, napansinin niyo. Yun. Tapos to maganda, mahaba rin yung kilo niya. Yung buto niya dito ito. Yan oh. Tapos to. Ito, ano to? 1.5. 1.5 pa nga to, babae to, ang ganda oh. 1.5 pa. 1.5 yung ano niya, hindi talaga pasok yung dalawa, 1.5. So, yan. Yan yung mga napili kong mga breeder. About naman dito sa kabila naman, dito naman Victor Lim. Victor Lim naman tayo papasok. Ayan o, mag-suggest na kayo, 11 feather. O, yan, 11 feather. Kaya nang bibilangin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 11. O, 11 feather yan. 11 feather yan guys, mga tropa. Yan, tinan nyo. Chestnut eye. O, yan. Chestnut eye. Tignan nyo, mahabang ibon, maganda ang body structure, mahaba ang buto, at ito tingnan nyo, buto nito. Solid ang buto nito, ang laki. Ayan o, solid ang buto niyan. Yan, solid ang laki. Meron pa parang may tama pero solid yan, ang laki. Ito yung mga gusto kong mga malalaki mga buto. Tapos pagdating mo dito, ayan o, hindi rin magkasya yung dalawa, hindi rin magkasya yung dalawang daliri ko. Kumbaga, parang 1 1/2. Ayan o, andito lang. Ito sipitan niya. Ito. Yan o. Hindi pasok na pasok yung dalawang daliri. Yan. Ganyan yung mga namimili ng breeder. Masasuggest ko sa mga newbie, kailangan mahaba to. Tapos dito sipit-sipitan. At alamin nyo rin yung bloodline. Siyempre, kung ano yung bloodline ng ibon. Para hindi kayo maligaw. Kailangan importante pa rin yung bloodline. Pero kung mamimili lang tayo sa katangian ng isang ibon, hindi natin masasabi. Kumbaga, susubukan pa rin talaga natin. Lahat naman ng ibon ng breeder natin gagawin natin breeder, susubukan pa. Kahit pa tested yan or nananalo na, pagdating sa look mo, susubukan mo pa rin yan. Kasi, sa totoo lang, hindi natin mape-perfect ang pag-iibon. Maniwala ka sa kahit sinong nag-iibon, kahit sinong veterano sa PHA pa, sabihin lang nila walang panser na perfecto ang mga ibon. Talagang hindi naman porket producer to ng overall champion, taon-taon champion. Siyempre nagpo-produce siya ng bad genes. Kailangan alam mo yung bad genes ng ibon at saka mga good genes na i-stack mo lang. Yung mga bad genes, yun yung mga palpak. O yung susunod naman tatalakayin natin is about sa may nag-PM na naman sa akin about sa simula itlog hanggang sa hanggang sa mapisa, hanggang sa paglaki ng sisiw, ano daw ba ang dapat natin gawin. Kaya yun ang pag-uusapan natin sa susunod. Kaya mga tropa, ito sa breeder, sana may natutunan kayo. Ayan. Tingnan yung mga pakpak nito, ibon na to, ang ganda. Ayan. Kayo na mag-suggest kung kayo na mag-comment dyan sa baba kung ano to, kung long distance ba o hindi. Pero ito masasabi ko sa inyo, Victor Lim to. Sigurado to, long distance to. Pero kayong magagaling sa mga pakpak, mag-ano lang kayo, mag-comment na lang kayo sa baba para malaman o mabasa rin ng iba kung ano ang ibig sabihin ng mga pakpak na yan. Ako wala akong alam sa pakpak na yan Basta pakpak to, nakakalipad sila, maganda yung bloodline, yun lang yun sa akin. Tsaka yung mga mata, matingkad, hindi siya maputla, basta matingkad yung mga mata, healthy, yun yung mga gusto kong mga ibon. Yan. Balik na natin mga tropa, susubo. So mga katropa, meron pa ako isa, sandali, kukunin ko. Ito isa pa, producer to. Yan o. Pearl eye din siya. Hindi nyo napapansin, panay pearl eye mga ibong ko. Kasi, mas gusto ko kasi ang mga pearl eye kasi mas matitigas. Kasi, hindi ko naman lahat na pearl eye matigas na. May depende pa rin sa bloodline at sa sistema ninyo sa pag-aalaga nyo. Ito pearl, ito pencil blue.
magpe-pencil ko siya. Ito si Tagaytay Volume 2. Yan. Tagaytay Volume 2. Ayan. Ito nyo, pearl. Mga pakpak. Yan, medyo ano lang siya. Medyo may bunot na isang pakpak. Hinahabol ko to sa hinahabol ko to sa breed ng South. Yan. Ito kasi medyo nakastahan na, kaya medyo buka na yung sipit-sipitan niya. Kunin natin yung asawa niya. Ito yung asawa niya. Ayan. Ayan, di ba? Nakita nyo, napansin nyo, pearl ay yung mga mata. Pero to, yellow eye sign. Yan. Kasi, inbreed na po yun. Bale, nasa 75% na yung pagiging tensil niya. So, ngayon, papasukan natin siya ng Coulson. Ito. Kumbaga, mag-i-infuse ako sa ibang linyada. Kaya, iba yung mga mata. Yan. Suggest ko sa inyo. Tingnan nyo yung mga mata, ang mga pakpak niya, no? Kung sino na makapag-suggest ng mga pakpak niyan, kung sinong nakakabasa at magaling sa pakpak, yan. Suggest na lang po kayo, mag-comment na lang po kayo sa baba para mabasa natin. Yan. Pero long distance tong ibon na to. Ano lang, consistent lang siya. Ano, sarado. Alang-alang, sarado. Mahaba ang kill bone dito. Ayan, oh. Haba, oh. Yan, tapos, yan. Ito, hindi rin pasok ang dalawang daliri pala. Ang masipit-sipitan niya. O, yun. Yan, o. Halos isa lang yung pumapasok sa aking kamay. Ito. Halos 1 1/4 ng daliri ko. Ito. Pasok itong isang kamay. Isang daliri. Pero to, mga 1/4 lang pumapasok. Yun yung sinasabi ko sa inyo pagpili ng breeder. Yan. Pagbabasihan nyo yung katawan, ha. Pero sa bloodline, maganda talaga. Yun yung hanapin yung pinaka quality ng ibon na gustuin nyo. Sarado sipit-sipitan, mahaba ang buto dito. Tapos ito, matitigas. Yan. Tapos ang mga mata, healthy, malinaw. Yan. Yan. Huwag na kayong magbase sa sa pakpak. Lahat ng ibon may pakpak eh. Pagbasehan nyo na yung bloodline, yung katawan, tsaka yung tinuro ko sa inyo. Sigurado, may mapipili kayong magandang bloodline o mapipiling magandang panlipad. So mga tropa, sa susunod talakayin natin yung sinabi sa akin ng isang nating taga-subaybay. Kay Kent Louie, yung nanalo natin ng nanalo natin ng 21-21. So mga tropa, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may natutunan kayo. Sa susunod, magtuturo pa tayo ng ibang mga dapat ninyong malaman sa mga newbie. So mga tropa, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo.